Chapter 10. Dahil sa sinabi ko, ang nanlilisik kitong mata kanina ngayon ay tarang may kung anong liwanag na hindi maipaliwanag. Napatitig ito sa akin habang unti-unting sumisilay ang ngisi sa labi, bahagya naman akong napataas ng kilay nang makita kong namumula ang leeg nito. Isang malakas na tawa naman ang nagpabalik sa amin sa realidad, kaya sabay kaming napatingin kay Dan na muling nagtago sa likod ng upuan. Si Kuya B, namumula, usual ni Annie na katabi ko lang. Damn, Bri. Ngayon lang kita nakitang namula. Usual naman ni Nathan na natatawa dahil sa itsura ni Cole. Shut up, Nathan. Usual ni Cole bago tumayo, mabilis nitong hinawakan ang kamay ko kaya naman nahila ako nito patayo. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Cole na si Dan ang sumagot, mamarkahan ka. Saad niya kaya naman agad siyang tinignan ni Cole na nanlilisik na naman ang mata. Mamaya ka sa akin, Danjo. Pray for your life because you can't run for it. Usual nito bago ako muling hinayla paalis sa tanggapan nila Annie. Bago kami tuluyang makaalis ay muli pang sumigaw si Annie, mark her well, kuya. I like her for you, sigaw nito na may pagtawa. Bigla naman akong kinabahan nang sabihin niyo ni Annie. Teka, hindi naman kami aabot sa ganang punto, di ba? Mag-uusap lang naman kami. Patuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa ikatatlong palapag ng bahay kung nasaan ang kwarto naming dalawa, I mean yung magkatabi. Hoy, Cole. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang hila-hila pa rin ang kamay ko. Hindi ito sumagot at nagtuloy lang sa paglalakad. Akala ko ay hihinto na ito sa tapat ng kwarto ko, ngunit hindi niya ginawa. Bagkus ay nagtuloy-tuloy siya papunta sa kabilang kwarto kung nasaan ang kwarto niya. Mabilis niyang binuksan iyon at agad akong hinayla papunta sa loob. Agad akong sinalubong ng lamig nang makapasok ako sa kwarto niya. Nauna itong maglakad sa akin papunta sa kama niya. Napakalamig naman dito. Usual ko sabay tingin sa kanya pero agad din nag-iwas nang makita ko na naghuhubad ito ng pag-itaas niyang damit. Maghuhubad pa siya, ang lamig na dito, mabuti hindi siya nagkakaroon ng sakit. You can look at me now. Usual nito na siyang marahan kung ginawa. Nakita ko na nakasando na ito pero labas ang muscles. Ang ganda talaga ng katawan nito. Bakit nakasando ka? Tanong ko na ikinataas ng kilay niya at manghuhuberin niya ang sando niya nang mabilis ko siyang pinigilan. Buang ka, bakit huhuberin mo? Tanong ko sa kanya, baka kasi gusto mo na topless lang ako kaya naman huhuberin ko na lang, saad nito. Hindi ko naman napigil ang mapasample sa noo ko dahil sa katwiran niya. Sira, hindi iyon ang ibig kong sabihin, tignan mo nga oh. Ang lamig na dito tapos nakasando ka pa. Hindi ka nilalamig? Tanong ko bago naisip ang maglakad papunta sa kanya. I can handle the cold. Usual nito bago ako inabutan ng blanket, cover yourself. You're shaken? Usual niya na may kasamang pagtawa. Napakalamig nga kasi dito. Angle ko sabay kuha sa kanya ng blanket. Mabilis akong umupo sa kama niya at agad na ibinalot sa sarili ko ang blanket na bigay niya. Tanging ulo ko lang ang nakikita. So, bakit tayo umalis doon? Tanong ko sa kanya habang nauupo rin siya sa tabi ko. Just want to have alone time with you. Kung sila Annie lang ang nandoon ay okay lang sa akin, but since Danjo is there, kukulitin lang ako noon and in pretty sure, darating din ang ibang mga pinsan ko, saad niya, and I know you will be so uncomfortable since you don't know them all. Habol pa nito na siyang ikinatango ko. Nagulat naman ako nang bigla itong pumasok sa kumot na nakabalot sa akin. Pilit nitong isiniksik ang sarili niya doon na agad ko namang ibinigay. Bakit ba nanggugulat ka? Pwede mo namang sabihin na papasok ka saad ko dito habang inaayos ang kumot na nakatikip sa amin. Tipid lang itong ngumiti bago ko naramdaman ang kamay niya na muling pumaikot sa tiyan ko. Simula nang umamin ito sa akin na siya ang lalaking nakakuha ng una ko ay hindi na siya nahihiya sa akin na gumawa ng mga ganyang bagay. Lagi na iyang nanlalandi lalo na kapag dalawa lang kami. Nasabi ko nang minsan ay nasa kwarto ko kaming dalawa. Totoo na gumagawa siya ng mga business errands niya habang ako ay nagbabasa, pero kapag tapos na ang mga iyon ay agad na iyang lalapit sa akin at yayakap sa likod ko. Siguro ay dahil may pagtingin rin ako sa kanya kaya hinayaan ko na lang rin. Noong una ay nailang ako ng sobra. Sino ba namang hindi, lalo na at kilala ko si Cole bilang isang yelo na walang emosyon, pero ngayon parang nalalabas na nito ang totoong siya. Nailalabas niya ang Brian Vicente at hindi si Cole the Great. Hindi na ito sumagot sa akin at ipinatong na lang ang baba niya sa balikat ko. Napapikit naman ako, bahagya nang maramdaman ko ang ilong nito na umaamoy sa leeg ko paakyat sa tenga ko.
Cold, tumigil ka nga, Yuzel ko habang pilit inilalayo ang ulo ko sa kanya. Why? Sabi mo kanina I already marked you, can we do it again? Yuzel nito, muli naman akong napapikit nang maramdaman ko ang labi nitong damhaikit sa leeg ko. Isang impit na ungol ang nailabas ko nang gumalaw iyon paakyat sa tenga ko. Hoy! Tumigil ka nga agad na naputol Arn sasabihin ko at na napalitan ng ungol nang maramdaman kong kinagat nito ang batok ko na sinirmahan pa ng dila niyang naglulumikot. I really can't believe that the Cold the Great is doing this to me. I'm melting and it gives me the same feeling he gave me the first time na we kissed. Alam ko sa ginawa niyang iyon ay magkakaroon ng marka at mukhang literal na minarkahan talaga ako nitong yelo na ito, mukhang hindi na nakapagpigil at gusto na ata akong angkinin ulit. You just know me by my code name Cold, but now that we are together you will also know me as Brian Vicente. I'm maybe the coldest Vicente in our family, but trust me, ako ang pinakamatindi sa kanila sa kama. Bulong nito sa tenga ko na ikikiliti ko. Hindi ko alam kung totoo yun dahil noong una kaming nagsalo sa kama ay medyo lang ang naramdaman ko, pero kung totoo man iyon baka naman hindi na ako makalakad kung pagbibigyan ko siya ulit na akinin ako. Tuluyang lumipad ang isip ko nang maramdaman kong naglalandes na ang kamay ni Cold pataas sa ilalim ng dibdib ko at agad na sinakop ang dibdib kong halos dakma ng karne niya. Marahan nitong iginalaw ang kanyang kamay habang patuloy pa rin siya sa paghalik sa leeg ko. Impit ang bawat ungol na lumalabas sa akin habang patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Marahan na bumaba ang kamay niya sa damit ko at akmang nitord ipapasok doon nang mapahinto iyon dahil sa pagtunog ng cellphone niya na malapit lamang sa amin. Panandalian nitong huminto at tumingin doon, pinapakiramdaman kung importante ba ang tawag. Nang huminto ito ay hindi na ito bumalik pa sa ginagawa niya sa akin, bagkus ay marahan na lamang itong humalik sa leeg ko bago inalis ang kumot na tumatabing sa aming dalawa. Marahan nitong kinuha ang cellphone niya at tinignan kung sino ang tumatawag. Kusang kumerba ang labi nito bago tumingin sa akin. Kuya Lee is also there. Do you want to meet them or do you want us to continue what we are doing? Tanong nito sabay ngisi. Just go, Cold. Tigilan mo na muna ako ngayon dyan sa gusto mo, pwedeng meet the family muna bago ang shooting ang range. Yuzel ko, hindi ko naman naiwasan mapanganga nang makita ko itong tumawa. Ang sarap pakinggan ng boses niya kapag natawol, parang gustong mamahay sa tenga ko. Okay, meet the family then maybe later I can go to the shooting range. Natatawang Yuzel nito bago walang pasintabing hinubad ang sando niya. Hindi ko napigil ang tignan ng katawan niya dahil sa totoo lang ay yummy talaga ang katawan nitong si Cold, ganyan kaya lahat ng katawan nilang magpipinsan. Para kasing hinulma ang katawan niya, pati ang abs niya. Bakat na bakat. Idagdag pa ang mga galos nito na panigurado ay dulot ng mga laban tuwing may mission kami. Babe, you can touch it if you want, I don't mind as long as it's you. Agad akong napaiwas ng tingin sa kanya at agad na nagtalukbong ng kumot dahil bigla akong nahiya. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil doon. Napakalandi mo kasi Audi. Ayan, bistado ka tuloy. Let's go. Marami nang nakwento pa ni Gerardo si Annie tungkol sa iyo, Yuzel nito bago inilahad ang kamay papunta sa akin, but of course, alam kong si Dano din ay may nakwento na rin tungkol sa iyo, habol niya. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya kilala niya talaga ang pinsan niyang iyon pagdating sa mga ugali. Sinong pinka-close mo sa kanilang lahat? Tanong ko dito habang kinukuha ang kamay niya, mahigpit naman niyang hinawakan iyon bago ako nito itinayo. Kung pinaka-close, I go with Kin. I don't know if he is here now because last time I heard Kin and Kalyin are in the States right now. Yuzel nito na ikinatango ko. Marahan kaming naglakad na dalawa palabas ng kwarto niya habang hawak pa rin nito ang kamay ko. Bakit siya ang pinakasiyos mo? Akal ko si Annie, Yuzel ko rito na ikinangiti niya ng tipid. Si Annie kasi ang nag-isang babae sa pamilya Norman kaya we love her so much and we failed to protect her in the past kaya we keep her in touch as much as possible. And Kin, I'm so rude to that man pero kahit ganoon, I like his personality, a very responsible one kahit babaero at napakamaloko. Alam naman niya kung saan siya lulugar sa isang babae. He has this attitude na once he feels something of the a person, papatawanan kanya hanggang minus ka na sa kanya pero but at the same time ay mapapatawa kanya. And when we are still in States, he used to live with our house kaya parang kapatid din ang turing ko talaga sa kanya. Kwento nito na siyang tinanguan ko, mukhang ang close silang dalawa pero ang nakakapagtaga. Ano kaya yung nag-failed sila about kay Annie?
I want to ask more about that but I guess this is not the right time for that. Next time na lang. Sa ngayon parang mas gusto ko munang mamit ang Kin na iyon. I want to meet that Kin. Usual ko na siyang ikinataas ng kilay niya. Mas gwapo at sexy ako doon, pahayag niya na. Ikinatawa ko na pahinto akda paglalakad kaya naman ganun din ang ginawa nito at tumingin sa akin na nakataas ang kilay. Bakit nas ama ang kagwapuhan at kaseksihan? Natatawang tanong ko dito na ikinairap niya. Sabi mo kasi gusto mo yang mamit kaya naman gusto ko din sabihin sa iyo na mas gwapo ako doon. Reminder, tugon niya sabay hila sa akin na siyang ikinangulat ko. Dahil sa gulat ko ay nailagay ko ang mga kamay ko sa dibdib nito para mapigilan na mapauntog ako sa dibdib niyang matipuno. Look at me, babe. Usual nito na siyang marahan kong chinawa agad na sumalubong sa akin ang mga mata nitong maraming pinapahiwatig. Nakatingin ito sa mga mata ko bago marahang bumaba ang tingin sa labi ko na agad kong kinagat dahil sa hiya sa posisyon naming dalawa. You are mine. Audi, always remember that I already marked you as mine, not just inside you but also outside you. Usual nito. Hindi ko namang naiwasan na mapangiti dahil sa sinabi nito. Seryoso naman iyon pero may halong kilig. Napaka-possessive. Opo na. Hindi naman ako umaangal, gusto ko lang silang makilala para syempre makilala ko kung sinong pamilya ng lalaking mahal ko. Usual ko dito habang nakatingin sa kanya. Hindi naman ako nabigo sa reaksyong gusto kong makita. Nakita ko kasing natigilan ito habang unti-unting sumisilay ang ngiti sa labi niya. I love you too. Usual nito na ikinakunot ng noo ko. Akmang magsasalita pa lang ako nang mabilis na niyang kinabig ang batok ko papalapit sa kanya. Hindi ko na nagawang umangal pa nang maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Malambot talaga ang labi niya. Hindi ko alam kung papaano ko ay describe ang lambot nito dahil unti-unti akong nilalamon ng sarap at ginhawa ng banayag na halik na nagmumula sa kanya. Kusang sumabay ang mga labi ko nang maramdaman kong gumalaw ang labi niya. Ang mga kamay ko na kanina ay nasa dibdib niya ngayon ay umakyat papunta sa leeg nito at agad na yamakap doon habang ang mga kamay niya naman ay naramdaman kong nasa yamakap sa bewang ko at inilapit pa ako sa kanya. Mas damiin ang pagdidikit ng labi namin dahil sa ginawa niyang iyon pati na ang ritmo ng mga labi namin ay mas bumibilis at mas naghahanap ng mas malalim pa na pag-uugnayan. Mabilis na bumitaw si Cold sa mga kabi ko at walang paabong binuhat ako. Dinala nito ang mga hita ko sa bewang niya at agad na sinuportahan ang pangupo ko. Aangal pa lang sana ako dahil sa pagbuhat noye sa akin ngunit hindi na ito agad natuloy dahil mabilis nitong dikit ang labi niya sa akin. Hindi na ako nakaangal pa dahil sa ginawa niya. Ang nagawa ko na lang ay muling sumabay sa mga labi niyang muling sinasalakay ang labi ko. Bahagya akong napadilat nang maramdaman ko na lang ang likod kong lamapat sa pader habang ang mga labi ni Cold ay unti-unting bumababa sa pangako. Ungol ko nang maramdaman kong kinagat niya ang pangako. Dapat nga ay masaktan ako ngunit parang mas nasarapan ako sa pagkagat nito sa akin. Siguro ay dahil sa kakaibang pakiramdam na hatid ng kagat na iyon. Muli akong napaungol at napasabunot nang maramdaman ko ang dila nitong hamagod sa leeg ko. Tuluyan na kaming nahulog sa gusto naming dalawa dahil sa patuloy niyang pagdila sa leeg ko habang pinanggigigilan ang pangupo ko. Agad naman akong napadilat nang makarinig kami ng mga yabag papunta sa kinaroroonan namin. Doon lang muling nagbalik sa isip ko na nasa labas kami ng kwarto at papunta kami ng ibaba para mamit ang mga pinsan niya. Mabilis kong hininampas si Cold sa balikat nang hindi pa din ito itigil sa paghalik niya sa leeg ko. Cold, may tao, pongol kong usual dito habang patuloy pa rin sa paghampas sa kanya. Agad akong kinabahan ng tuluyan kong marinig ang boses ng mga taong papalapit sa amin kabang si Cold ay hindi pa rin natigil sa pagdila at paghalik sa leeg ko. Ayoko man ding tumigil siya pero mas ayokong makita kami ng mga taong paparating kaya naman kahit hirap akong kumilos ay mabilis kong ibinaba ko ang ulo ko sa balikat niya at mariing siyang kinagat. The next thing that I knew nakaupo na ako sa lapag habang si Cold naman ay nakaupo na din habang hawak-hawak ang kanyang balikat kung saan ko siya kinagat. Damn it! Ang sakit! Daing nito habang hawak yun akmang sisigat ako nang nahinto iyon ng tuluyang makaakyat ang dalawang lalaki. Kilala ko ang isa, si Dan, habang ang isa naman ay mukhang mas matanda sa kanila. Maybe he is Kuya Lester, the eldest. What is happening here? Nagtataka nitong tanong habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Cole. Mabilis naman akong tumayo sa kinauupuan ko bago lumapit kay Cole na masama ang tingin sa akin. Huwag ka na magalit sa akin, hindi ka kasi comic host kaya kinagat na kita.
Bulong ko sa kanya agad ko siyang tinulungan patayo at muling hinarap ang mga pinsan niyang nakataas ang kilay habang nakasilay ang mga mapang asar ng ngiti, wrong timing. Kuya, sigaw niya sa mga ito na pangiwi naman ako nang biglang tumawa ang dalawang iyon sa sinabi niya you should do that inside your room or her room hindi yung dito talaga sa koridor at sa tapat halos ng hagdan. Natatawang saad ng kuya niya sa kanya bago tumingin sa akin, hi. You must be my cousin's lover, I'm Lester Vicente de Lest, pakilala nito sa sarili na siyang tinanguan ko. Ang gwapo ng kuya niya. Matured na mature tignan para siyang crush ng bayan. Nakakadagdag ng appeal niya ang salamin niya he looks so professional. Audi po, pakilala ko din at tipid na ni Qmati sa kanya na agad din namang nawala dahil may isang likod na hamarang sa akin hindi ako nagpakagat ng balikat para tumingin ka sa iba, usual ni Code na siyang biglang ikinatawa noong dalawa. Oh, so kinagat ka sa balikat kaya ka nakaganyan, usual ng isa doon na alam kong si Kuya Lester. Maganda rin kasi ang boses. Buo at malalim. Tapos nakangiti. Bago pa makapagsalita si Cold ay agad ko na siyang inunahan mabilis akong lumabas sa likod ni Cold para muling magpakita kila Kuya Lester. Opo, hindi po kasi nakapagpigil ako nga po ulit si Audi, ilang taon na po kayo. Mabilis kong tanong habang mabilis na lumalakad palapit sa kanila natawa naman ito sa akin lalo na nang mapahinto ako dahil sa paghila sa akin ni Cold. 32 and married usual niya, I'm happy with my life together with my wife. And hindi pa kami nagkakaanak so, ayoko pang mawala sa mundo, Audi, biro nito sabay sa lalaking humila sa akin. Agad naman akong napatingin kay Cold sa ginawa ni Kuya at halos manlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang nanlilisik nitong mata sa mga pinsan niya, Dan nga pala, Audi. At iintayin na lang namin kayo sa baba, mukhang mahaba habang markahan ang gagawin ninyo ni Kuya Bar katulad ng nasa leeg mo, mahal pa namin ang buhay namin kaya dito na muna kami. Bye, usual narnanidan napalingon pa ako dito at nakita ko itong tinapik street Kuya Lay na agad nang umiti sa akin bago mabilis na kumari pa ng takbo. I told you, you are mine yet you are asking my cousin, usual ni Code na muling nagpabalik ng tinjan ko sa kanya. Gusto ko hindi ko na nagawang ituloy ang sasabihin ko nang mabilis ako nitong binuhat na parang sako. He can't wait any longer. Not tomorrow or later. I want you now. I will mark you over and over and over and over again. I will claim you until you fall asleep. Tignan lang natin kung makalakad ka bukas, usual nito sabay palo sa pangupo ko. Nang makarating kami sa loob ng kwarto niya ay muli akong sinalubong ng malamig na pakiramdam. Isama na ang kaba na meron ako dahil sa gagawin niya sa akin. Kinakakaba ko na baka nga hindi ako makalakad sa susunod na araw dahil doon. Paano naman ang mga dapat naming gawin kung hindi ako makakalakad? Nawala ako sa pag-iisip nang maramdaman ko ang pagbaba nito sa akin sa kama. Marahan lang naman yun kaya hindi ako nasaktan pero agad ko siyang tinignan at nakikita ko talaga sa ata niya na desidido siya sa gagawin niya. Agad akong napahiga nang mabilis itong dumagan sa akin. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha namin. Ramdam ko na ang hinga nitong tumatama sa mukha ko pati na ang init ng pakiramdam niya ay nagsusumigaw na. Cold, tawag ko sa kanya nang maramdaman ko ang kamay niyang umaakyat sa katawan ko mula sa hita ko. I'm really waiting for this to happen, babe, paus nitong usual bago marahang bumaba ang mukha sa leeg ko at sumisim doon. Kusa namang napapikit ang mga mata ko nang maramdaman ko ang labi nitong lamapat sa leeg ko. Kusang kong itinaas ang leeg ko para patuloy siyang bigyang laya sa gusto niyang gawin. Ang mga kamay ko na nasa gilid lang kanina ngayon ay umaakyat na sa katawan niya at humihimas sa likod niya. Nakarinig ako ng mahinang tawa mula kay Cold kaya naman nakurot ko siya ng mahina. He thought you're going to stop me, malambing nitong usual sa tenga ko sabay dila doon. Isang impit na ungol ang lumabas sa akin dahil sa kiliting ibinigay ng dila niya. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng ganyang mga heret nito. Muli akong napadaing nang maramdaman ko ang kamay nitong marahan na humahagod sa tagiliran ko papasok sa damit ko. Bago pa makarating ang kamay niya sa gusto nitong puntahan, marahan itong umahan mula sa pagkakayo ko sa leeg ko, isang want to make things clear, Audi. Once we do it, we are going to be official. You are my girlfriend, soon to be Mrs. Brian Cluster Vicente, and you will be the mother of children, usual nito.
Bahagya naman akong napatawa nang sabihin niya ang katagang children. Children talaga, ko, balayang children na iyan. Hindal naman ako malolo siyang naputol ang sasabihin ko nang ilapat niya ang labi niya sa labi ko at nakangiting yumals doon. Babe, hindi ka malolo siyang. Hindi ko gagawin Leon but I want 5 kids, usual nito sabay muling pagdikit ng mga labi namin. 5 kids. Hindi na masama. Gusto ko din yun pero hindi na ako nakasagot dahil sa pagsalakay niya sa labi ko. Tanging pagpikit na lang ang nagawa ko lalo na nang marama Damon ko ang kamay nitong muling dinaka ang kaliwang dibdib ko. Hindi ko napigil ang mapaungol sa pagitan ng mga labi namin nang maramdaman kong laruin nito ang corona ko na siyang alam kong not to turn on sa ginagawa niya. Panandali ang humiwalay si Cold sa labi ko at mabilis na hinubad ang damit ko na hindi man lang nahirapan na habaran ako, para bang matagal na niyang pinag-aralan na magtanggal ng damit pati na ang bra na inisang kamay lamang niya. Hindi na ito nagpapigil pa at agad na itong sumubsob doon. Hingal na hingal akong pumikit dahil sa nangyari ramdam na ramdam ko ang pagtaas baba ng dibdib ko dahil sa pagod at tindi noon. Kahit na naramdaman ko muli ang dila ni Cold na umaakyat sa katawan ko ay hindi ko iminulat ang mata ko. Napagod ako. Parang mas matindi pa ang nangyari sa amin ngayon dito kesa sa bar ilanha. Open your eyes, babe, look at me while I'm entering inside you. Usual nito sabay dampi ng halik sa ilong ko kasabay ng pagtama ng matigas na bagay sa basang pagkababae ko. Agad ko naman siyang sinunod at agad na sumalubong sa akin ang mapunggay nitong mata. I love you, usual nito na siyang ikinangiti ko kahit pagod ako. Love you too, tugon ko at ako mismo ang humalik sa mga labi niya na kanina lang ay humahalik sa pagkababae ko. Audi, nahihirapang usual nito sabay mabilis na binigla ang pagpasok. Hindi ko maiwasang mapaigik habang si Cold ay agad akong niyakap. Ang sakit. Hindi na ako virgin pero ang sakit. Angle ko sa kanya. Napapikit naman ako nang tumawa ito dahil sa sinabi ko, dahil kasi sa pagtawa niya bahagyang gumalaw ang katawan nito na nagpagalaw din sa alaga niya sa loob ko. Sorry, I thought he already ripped it. Marahan itong umalis sa pagkakayakap niya sa akin at tinignan ako. Isang will move now, bear the pain for now mawawala din yun since it's already our second time, usual niya sabay kindat na ikinairap ko. Hindi pa ako nakakasagot sa kanya, agad na nitong marahan na hinugot na siyang ikinadaing ko dahil sa nandoon pa din ang hapdi. Napapikit ako nang muli niyang ibinaon ang pagkalalaki niya sa akin. Too deep. Ang lalim. Putik. Pakiramdam ko ay naabot nito ang dulo ng kaloob-looban ko. Muli niyang inulit ang siyang paghugot sa akin at muling ibinaon ng muntikan na itong mahugat ng tuluyan. Naramdaman ko ang labi nito sa tapat ng tenga ko at humalik doon. You really are so tight, Audi, bulong nito habang inuulit ang kanyang ginagawa ko. Ungol lang naman ang naisagot ko sa kanya dahil hindi ko matagalan ang sarap ng ginagawa niya. Unti-unting nagbago ang ritmo ng galaw niya sa itaas ko, ang kaninang mabagal niyang ulos ay napalitan ng bilis na mas ikinaungol ko. Habol ko nga ang hingal ko habang magkayakap kaming dalawa. Parang panandali ang nawala sa isip ko ang nangyayari sa amin at napalitan ng puro puti lang ang nakikita ko muli akong napaungol at napabalik sa wisyo ng maramdaman kung muli ang pagbaon ni Cold sa akin. Pakiramdam ko ay hindi man lang ito nanlamot kahit pakakalabas lang niya. Ako nga ay hinang-hina pa. Cold, tawag ko sa pangalan niya nang humalik ito sa leeg ko papunta sa pisngi ko at doon bamulong. I'm still hard even if I just came earlier, babe, bulong niya bago ako nito tinignan. Kaya mo pa talaga? Tanong ko sa kanya na siyang tinanguan niya habang nakangiti. Hindi ko naiwasan na hindi matawa dahilan para lumiding naming ikinaungol na sabay. Dahil sa gigil ni Cold, agad na natuloy ang ikalawang beses naming pagniniig. Para kaming bagong kasal sa init at sarap na tinatamasa naming dalawa sa isa't isa. Puro tunog ng nagbabanggaan naming katawan at tunog ng malalagkit ang namutawi sa buong silid. Samahan pa ng ungol at pagtawag namin sa pangalan ng isa't isa. Isang mahabang ungol ang pinakawalan namin nang sabay kaming labasan dahilan para muling maghalo ang katas naming dalawa sa loob ko. Pwedeng tama na muna. Pagod na ako and I really want to meet your cousins, usual ko dito. Nakayakap ako sa kanya habang nakadapa naman siya sa akin, nakatukod ang braso nito sa magkabilang gilid ng ulo ko habang nasa loob ko pa din siya.
You already meet them, Yuzel niya bago marahang umangat at tinignan ako. Can we just stay here and make love? Kahit pagod, hindi ko naiwasang matawa dahil sa sinabi nito. We can do that later but for now, bumaba na muna tayo. Nakakahiya sa mga pinsan mo kung hindi man lang natin sila bababin, saad ko sabay himas ng braso niya. Tinitigan lang naman ako nito sa mukha bago bumaba ang tingin sa katawan kong paniguradong puro pula dahil sa mga markang iniwan niya. You're too sexy, Audi, ang ganda ng katawan mo, Yuzel nito habang mapupungay ang matang nakatingin sa katawan ko. Bigla akong nag-init sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Dahil sa nararamdaman ko ay hindi naluwasan na makaramdam niya ako muli ng pagkabasa sa aking kasalanan na siyang nandoon pa din ang alaga ni Cole. Nakita ko naman itong nakangisi dahil sa naramdaman sa akin. You're turned on about that, Yuzel niya. Yes, walang pag-aalinlangan kung Yuzel sa kanya. Magpapakipot pa ba ako? Nakadalawa na kami ngayong araw. At nasa loob ko pa din ang pagkalalaki niya. I love it. Ang sarap ng init sa loob mo, saad niya na ikinagulat ko. Cole, too much dirty talks, hindi makapaniwalang saad ko na ikinatawa niya. Ngumuko ito sa akin at marahan na kinintalan ng halik ang labi ko, ang marahan na halik ay napunta sa mapusok hanggang sa naramdaman ko na lang ang kamay nito sa muling nilalaro ang dibdib ko habang marahan na naman siyang gumagalaw sa itaas ko. Diyos ko, hindi ko alam kung makakaalis pa ako sa posisyon namin pero kung ano pa man ay ayos lang naman sa akin. You want me to carry you? Marahan na tanong ni Cole sa akin habang nakaupo ako sa kama niya at suot ang mahabang t-shirt niya. We are already done. Finally, after 4 rounds, 3 sa kama at 1 sa bathroom niya. Grabe, hindi ko alam na kakayanin ko ang ganun katagal na lovemaking. Ang akala ko din noon, kapag nilabasan na sa unang beses ang lalaki ay tapos na pero agad na pinatunayan and cold na mali ako. Dahil hindi siya lumalambot kahit pa nakaapat na kami. Hindi na, kaya ko pa naman maglakad though my lower body feels so numb. Tugon ko sabay tingin sa kanya na nakangiti bigla. Para akong binaril ng marami sa hita at balakang ko, Cold, habol ko. You did shoot, my love, makahulugan niyang saad kaya naman napairap ako. Yes, I did shoot but not by the bullet but by UCM. Patare kung saad na ikinatawa nito. Hoy, masyado ka nang natatawa ha. Hindi na kita makilala, nahinto naman ito sa pagtawa ngunit nakasilay pa din ang ngiti sa mga labi. Marahan itong tumayo sa pagkakaupo sa couch at marahang lumakad papunta sa akin. Umupo ito sa tapat ko bago kinuha ang kamay ko at inilapit iyon sa labi niya. Dinampyan niya ng magaan na halik ang kamay ko habang nakatingin sa akin. Matapos ang halik, dinala niya iyon sa pisngi niya. Never feel this happiness in another person, Audi. Hindi ko sinasabing hindi ako masaya sa mga pinsan ko pero itong nararamdaman ko para sa iyo ay iba. Sobrang saya ko na parang ayoko na bumalik tayo sa buhay natin bilang Audi Jeronimo at Cole. Gusto ko na lang maging si Brian Vicente habang ikaw naman ay maging asawa ko na lang, maging si Audi Vicente ka na lang. Pero no na hindi pwede iyon dahil marami pa ang dapat magbayad sa atin at hindi natin sila titigilan hanggang hindi natin nakukuha ang hustisyang gusti natin. Yuzel nito. Ako din gusto ko na lang dito. Yung simpleng buhay lang. Yung hindi na ako papatay para lang mabuhay ako ng normal at alam kong ligtas ang pamilya ko pero tama din siya na hindi kami pwedeng magtagal deep dahil pagbabayaran ko pa si Glow sa ginawa niya kila Lolo at Benji. Bigla naman akong natigilan nang maalala ko ang nangyari sa aming dalawa. Wala kaming proteksyon na ginamit kaya baka magbunga bigla, hindi sa ayoko, pero hindi pa sa ngayon, hindi pa ngayong may dapat pa kaming tapusing dalawa. Marahan akong tumingin sa kanya na hindi ko na ikinagulat na nakatingin pala siya sa akin. I know what you are thinking. I'm sorry, I've been so reckless earlier and didn't think what will be the outcome of si *ming inside you. I want you to bear our child, Ouds buti no we are in the same boat about this decision. If you want I will ask Annie na samahan ka sa OB niya para makapagpa-inject or mabigyan ka ng mas magandang pills, Yuzel nito na ikinangiti ko. At least alam kong same kami ng gustong mangyari. Kala ko kasi ay ipipilit niya na magbuntis ako pero mabuti na lang din na hindi at katulad ng sinabi niya ay pareho kami ng desisyon.
Thank you, what should I call you now? Byron or Kolb? Tanong ko dito. Medyo alangan na din kasi ako kung ano ang itatawag sa kanya dahil nga alam ko na kung ano ang pangalan niya. Anything you're comfortable with, pwede din namang babe, nakangisi nitong saad na ikinatawa ko. Isang go with Kolb, usual ko na ikinairap nito sabay tawa. Fine, but hopefully one day I can hear you call me, babe, nakangiting tawag na ikinagulat nito pero agad ding ngumiti ng nakakaloko. Say it again, usual niya habang nakangiti. Call me again, natatawa naman kung umiling sa kanya. Pero mabilis ako nitong pinilit para lang pagbigyan ng gusto niya dahil para ko siyang nakita na isang batang gustong pagbigyan ay ginawa ko. Babe, pag-uulit ko na agad kong ikinatawa dahil biglang namula ang mukha nito pati na ang tenga at leeg niya. Damn, ganito pala kiligin. Ang badoy, pagmumura nito na mas lalo kong ikinatawa. I guess I will discover more about Brian Vicente. Lalo na at hindi na lang kami normal na magka-mutual understanding kung hindi meron na kaming label. Medyo kinakabahan lang ako dahil mukhang mapapalaban ako sa gabi-gabi at araw-araw dahil sa label na meron kami. Chapter 11. Kolb, malambing kong tawag sa lalaking nasa couch ng kwarto niya habang nakatutok ito sa laptop niya. Dito na kasi ako natutulog ngayon at dito na ako nagstay. Kung baga nasa iisang kwarto na lang kaming dalawa. He insists that part dahil matagal na niya iyong gusto. Marahan itong tumingin sa akin na nakaupo sa kama niya. Wala kasi akong ginagawa ngayon at wala din ang pamilya nila ani dito dahil nagbakasyon sila habang kami naman kasi ni Cole ay hindi pwedeng lumabas ng bansa dahil malalaman ng mga kalaban namin na buhay kami at nagjitatago sa kung saan. Why? Need something? Tanong nito. Naboboard ako, usual ko dito na ikinatawa lang naman niya, lang buwan na din ang lumipas matapos na ing mapadpad dito. I already met Calvin and hi Calvin's wife. I also met Keen, yung paboritong pinsan ni Cole maliban kay Annie. Nakakatawa lang ang unang encounter namin dahil talagang tinutukan siya ni Cole ng baril pero base sa pakikipag-usap ni Cole sa kanya mukhang close nga silang dalawa. And I also met Dia and Nia, they are Kians. Paano ko ba sasabihin? Basta. Mag-ina sila pero hindi sila ni Keen, bale anak ni Keen si Nia pero wala silang relasyon ni Dia, ganon. I actually had fun talking to Dia siguro dahil magkasing edad kami halos kaya siya ang mas nakakausap ko sa ibang bagay, unlike kila Annie at Jay na medyo kailangan kong magpaka-8 dahil nga mas bata sila sa akin. You're bored. Napabalik ang tingin ko kay Cole nang marinig ko itong magsalita. Nakalapag na ang laptop nito sa tabi niya habang nakatutok na sa akin ang mga mata niya. Mabilis naman akong tumanggo sa tanong niya. Marahan akong tumayo at naglakad papunta sa kanya. Agad akong sinalubong ng mga braso nito at agad na inupo sa hita iya paarap sa kanya. Pumulupot agad ang mga braso nito sa akin habang ako naman ay yamakap sa leeg niya. Nilaro-laro ko ang buhok nito habang siya ay nakatitig sa akin. May gusto ka bang gawin? Be specific, babe, saad niya bahagya naman akong napaisip sa gusto kong gawin habang inaayos pa din ang buhok na laya. I miss sparring, boxing, shooting, and firing. Gusto ko mag-firing, usual ko dito. Hindi ko naman napilang sabunutin ang buhok niya nang makita ko ang pagngisi niya kasabay ng pagkislot ng hinaharap niya. Iba na naman kasi ang nasa isip niyang firing. Sa totoo lang iba talaga ang Cole na kilala ko sa Brian Vicente na nakikita ko. He is really hot and a funny guy whenever he is Brian. Ibang-iba sa Cole na malamig at walang emotion kung kausapin ng ibang tao. Kapag kasama niya ang mga pinsan ni A, hindi mo akalin na makukuha niyang mag-uatawa. Tito jokes nga lang at hindi may isip na joke dahil seryoso pa din ang mukha but all in all, iba talaga siya. Ayaw mo ba ng firing na naiisip ko? Nakakalokong tanong nito na ikinatawa ko. Gusto, pero mas gusto ko ang firing na nasa isip ko, natatawang tugon ko na ikinatanggo niya. Okay, but can we do the firing in my head? Saad niya sabay himas sa likod ko papunta sa tagiliran ko at pinaglanda sa pangupo ko at pinanggigilan iyon. I miss you, usual niya na ikinapikit ko. Ganito siya sa akin ngayon dahil 4 na araw akong may period kaya hindi siya nakakaporma sa akin.
Last day ko kahapon kaya naman kung makalandi siya ngayon sa akin ay akala mo hindi niya ako inaaraw-araw bago ako magkaroon. Hindi na ako yumangal pa nang umpisahan niya akong romansahin na akala mo ay sabik na sabik sa akin. Marahan nitong hinubad ang pang-itaas na damit ko at mabilis na humulik sa leeg ko, bumaba ang halik nito sa itaas ng dibdib ko. Akmang tatanggalin na niya ang bra ko nang mainto iyon dahil sa pagtunog bigla ng telepono niya. Marahan ko siyang iniaalis sa dibdib ko at tinignan siya na masama ang mukha lalo na nang makita niya akong nakatawa. You have to answer that, baka importante, usual ko dito na madilim ang mukha. Siguraduhin lang nang tumatawag na iyan na importante ang sasabihin niya dahil hindi ako mag-aalangan na barilin siya, gigil na usual nito na ikinatawa kong muli. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya kahit nasa itaas niya pa din ako at walang damit. Mas nandilim ang mukha nito. Mabilis niyang sinagot iyon habang ako naman ay kinukuha ang damit ko at marahan na sinuot iyon. Ang mukha nitong madilim ay unti-unting kumukunot ang noo ngunit napapalitan ng pag-aalala. Ako din naman ay nag-alala dahil sa naging itsura niya. Bakit? May problema ba? Tanong ko dito nang mababa na niya ang tawag. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa akin. Hinimas nito ang pisngi ko bago ngumiti ng tipid. Let's take a shower together at may pupuntahan tayo, may kakausapin lang akong lalaki at tuturuan ng leksyon, usual niya na ikinakunot ng noo ko. Sino? Tanong ko habang umaalis sa hita niya at lumilipat sa tabi niya. S.I. Kin, kukunin ko yung mag-ina sa kanya, usual nito na ikinataas ng kilay ko. At bakit mo kukunin yung mag-ina? Mukha namang gusto ni Dia doon, let them, saad ko. And besides, nakikitira na nga lang tayo dito tapos kukunin mo yung dalawa, pahayag ko. Then we will go to my house and stay there. Those two people are too vulnerable and Kin doesn't have the right to hurt them. Saad nito na bahagya kong ikinaiwas ng tingin sa kanya. Why do I feel so jealous? May bahay naman pala siya. So, bakit kami dito nakatira sa bahay ni Annie? Then let's go there, marahan kong saad at mabilis na tumayo sa upuan pero mas mabilis ang naging reaksyon nito sa ginawa ko dahil sa paghawak nito sa kamay ko. Audi, feeling jealous. Agad na tanong niya na ikinilang ko pero hindi tumitingin sa kanya. Nakarinig lang naman ako ng tawa mula sa kanya kaya naman mabilis ko siyang tinignan at nakangisi ang mga labi nito na mas ikinainis ko. Hindi raw pero iba naman ang sinasabi ng kilos at itsura mo, saad niya at marahan na tumayo. Agad akong niyakap nito mula sa likod. Why do you feel jealous? I love you and you alone. I just cared for Dia and Nia. Atska hindi ko naman talaga kukunin iyong dalawa, gusto ko lang nabigyan ng leksyon si Kin dahil sa ginawa niya, paliwanag nito hindi muna ako nagsalita at hinayaan lang siya na yamakap sa akin. Hindi naman talaga ako nagseselos eh. May parte lang talaga sa akin na masyadong na-hurt. May bahay ka pala bakit hindi na lang tayo doon, nagstay? Nakakahiya kilaan niya na nandito tayo, usual ko. Pwede naman pala doon bakit hindi na lang doon noong una pa lang? Ayaw mo bang ipaalam sa akin kung, that's why I brought you here because I want you to know me. How Brian Vicente lives, kung doon kita dinala sa bahay ko agad baka hindi mo ako nakitang tumawa o ngumiti man lang, hindi mo makikitang makipagbiruan. And I also want to protect our Princess Tagio, paliwanag nito na ikinagulat ko kaya naman mabilis akong tumingin sa kanya. Mukha naman na gets niya ang gulat sa mukha ko kaya agad itong umiwas ng tingin sa akin. Galit din si Gio sa lolo namin dahil isa si lolo sa nagpahirap sa pamilya niya but he does not know that his family had a very large department to our family na hanggang ngayon ay hindi pa nila nababayaran. And since Annie is the new owner of Yavi, she let go of that debt. Hindi na niya siningil iyon pero too late because Suzajo's family are already dead, kaya malaki ang galit ni Gio and that's why choose to be here just to protect her. Hindi ko alam kung sinong uunahin kong protektahan sa inyong dalawa dahil sa inyo mainit ang mata ni Gio, muling paliwanag nito na siyang ikinagulat ko, pawag sabihin, Annie's life is also in danger. Bakit ngayon mo lang sinabi iyan? What if they ambush Annie anytime? Does Annie know about that? Senggal ko sa kanya na ikinatingin niyang muli sa akin. Isang don't want her to know that she's living her life happily with her family and I don't want to ruin that. Minsan na lang ako uuwi, problema pa ang dala ko sa kanya.
And hindi nila maa-ambush si Annie dahil ikaw ang pinaghahanap nila ngayon, after you, sa kanila kukunin si Ania but still I need to make sure, that's why you are keeping me, damn, Audilida. You think I'll just keep you because of my cousin's safety. Hindi ka pa din naniniwala sa akin na mahal kita even though I tell Tita you 100 terms. Even though we've made love almost every day, every night, and every time. Are you still doubting me? Putol nito sa akin. Hindi makapaniwala ang itsura nito na nakatingin. I didn't mean that. Gusto ko lang naman sabihin na kaya pala kami nandito ay dahil doon. Kaya niya kami hindi piyang hihiwalay ni Annie ay dahil sa hindi nahihirapan siyang protektahan kami. May tama naman siya dahil kung iniuwi niya ako sa bahay niya ay hindi rin siya mapapukali dahil iniisip niya ang pinsan niya. Marahan itong lumapit sa akin at agad na hinawakan ang dalawang pisngi ko. Inangat nito ang mukha ko at pinakatitigan ako. I'm keeping you not just because of my cousin's safety but also because I love you and we will get married soon. Hindi ko na alam kung paano pa papatunayan sa iyo na totoo ang sinasabi ko, but believe it or not. Mahal kita. Kung hindi lang natin kailangang idle ang pagbubuntis mo, ginawa ko na ang lahat ng posisyon para lang magkaroon ng kambal na anak sa iyon, gigil na Yuzel nito bago mabilis na sinakop ang labi ko ng mga labi niya. Hindi ko na namalayan ang nangyari basta nakita ko na lang ang sarili ko na nasa ilalim muli ni Cold habang patuloy itong gumagalaw sa itaas ko at paulit-ulit na sinasabi kung gaano ako nito kamahal na siyang ibinabalik ko rin ng mga katagang, I love you too, Brian. Let's go, babe. Kin can handle that, Yuzel ni Cold matapos niyang gamutin ang sugat ni Kin. Dahil sa tinura nito ay agad na akong nagpaalam kay Dia na kita sa mukha ang pag-aalala. Kahit naman ako nung nakita ko si Kin kanina na duguan ay nag-alala ako, pero alam ko naman na hindi siya tutuluyan ni Cold dahil kahit ano pa ay mahal niya ang mga pinsan niya. Agad na nga akong sumakay sa kotse na gamit namin ni Cold nang makalabas kami ng bahay ni Kin. Sa totoo lang ay okay naman iyong dalawa, si Kin at Dia. Mukha nga ding nagkakapalagayan na ng loob eh. Kaso nga lang kaya pala nagmadali itong isa na pumunta dito ay dahil etong Kin ay nagdadala ng babae dito sa bahay niya habang nandito ang mag-ina. Nang marinig ko nga yun kay Cole, nagalit din ako at agad na inisip ang damdamin ni Dia dahil baka makita niya ang mga iyon pati na sa mata ni Nini, ayokong makita niya ang mga kalaswan na iyon sa murang edad. Pero nang marinig ko naman ang mga salita ni Dia kanina habang kausap ko siya ay nakapant na ako dahil mukhang nagbago naman na pala ang batang iyon. Anong pinag-usapan ninyo ni Kin doon sa likod bahay? Tanong ko kay Cold habang nag-uumpais na siyang mag-drive. I just asked him kung ano nga ba ang balak niya sa mag-ina, tugon nito habang seryoso pa din na nakatingin sa kalsada. Anong sagot niya? Private ba o pwedeng i-share? Tanong kong muli. Bahagya naman itong natawa dahil sa sinabi ko kahit wala namang nakakatawa doon. Gusto ko lang naman malaman dahil baka kasi private pala tapos nagtanong ako. Pwede namang i-share, sagot niya sa kasumulyap sa akin. He already fell for Dia, kusa namang umangat ang labi ko sa sinabi niya at parang gustong magdiwang ng kalamnan ko dahil sa narinig ko. Really? Then Dia also fell for Kin but they still kept it to their heart. Sana magkaamina na sila pero kung sinabi na niya pala sa iyo na mahal na niya si Dia bakit mo pa siya binaril? Pahayag ko na biglang naging seryoso ang mukha niya. Because he gave me the lame excuse I don't want to hear from him, and that is. Sumulyaw muli ito sa akin na seryoso pa din ang mukha bago muling tumingin sa daan. Na kaya siya nag-uuwi ng babae dahil akala niya mahal siya ng akala na napapamahal na siya kay Dia. That's so lame. Kung nararamdaman na niyang mahal niya si Dia, he shouldn't brought any women to his house. Bagkas dapat mas nag-focus siya sa nararamdaman niya. Inalam na laya at hindi kinalimutan, paliwanag niya na bahagya kong ikinatango. May punto naman siya, pero noong ikaw ba? Noong na-fall ka sa akin anong ginawa? He took your virginity, Yuzel niya na ikinagulat ko. I'm attracted to you dahil ikaw lang ang babaeng nakakuha ng interest ko lalo na kung paano ka makipagsagutan, makipaglaban, at makipagtitigan. Tasted you, then I fell even hard. Sa sobrang harder tuwing nakikita-kita tinitigas, Cold. Ang halay ng bibig mo. Ang sarapo ingudngud sa manibela. Saad ko na ikinatawa niya.
I'm just kidding but half of them is true, natatawang saad niya na ikinairap ko. But that true, the moment I tasted you, itinag ako sa bagong magiging akin ka. Lahat ng lalaking kukuha sa iyo, dadaan muna sa hukay ko bago ka makuha. I feel seriousness and danger in his voice para bang kahit lamok o kahit anong insekto ang damapo sa akin, hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay. Hindi na ako sumagot sa kanya at tumingin na lang sa labas. Doon ko lang napagtanto na hindi kami papuntang bahay nila Annie. Saan tayo pupunta? Tanong ko dito sabay lingon sa kanya. I thought you wanted to do something. Then let's have a date. Usual nito na bigla naman ikinasaya ng puso ko. Malawak akong napangiti at tinignan na lang kung saan kami aabutin ng sinasabi ni Cold na date. Mama, malakas na sigaw ko nang makita ko ang isang babaeng nagwawali sa lab ang isang malit na bahay na tago sa gubat. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. Hindi ko maiwasang mapaluhan nang makita ko ang mukha nito na nagulat sa pagdating ko. Audi, anak. Tawag nito sa akin. Marahan nitong binitawan ang hawak niyang walis at agad na idinipa ang mga kamay na para may akap ako. Mama, tawag kong muli bago ako yamakap sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay namin sa isa't isa nang magtagpo kaming dalawa. Kahit ako ay nagulat nang dito ako dalhin ni Cole, sabi niya ay date raw nang pumasok kami sa isang gubat at akala ko ay plaknak ang date namin pero nang makakita ako ng isang malaking gate na puro armado ang mga nakabantay doon na ako nakatunog na hindi kami magpipiknik. Akala ko nga ay doon kami sa isang malaking mansyon tutuloy ngunit hindi kami doon huminto bagkus ay tinuloy-tuloy niya ang pagmamaneho hanggang sa mapadpad kami dito sa malit na bahay kung saan sinabi niya na tinago niya sila mama. Nang magbitaw kami sa yakap at panandalan itong tumitig sa akin bago ako nito hinampas. Walang hiyakang bata ka. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Akala ko patay ka na dahil sa balitang kumalat sa baryo natin na si Don Marcelino raw ay patay na dahil sa ambush. Bigla ka ding hindi nagparamdam tapos bigla na lang may sumando sa amin at sinabing lalis kami sa bahay dahil delikado na raw ang buhay namin. Sobra ang pag-aalala ko sa iyong bata Cal. Umiyak nitong turan habang hinahampas ang braso ko. Alam ko naman na nag-aalala siya pero hindi ko naman alam na hindi pala niya alam na buhay ako. Akala ko kasi sinabi ni Cold na buhay ako, hindi pala niya sinabi. Loko talagang lalaki. Ma, hindi ako namatay, buhay na buhay po ako at gagawa pa ng buhay. Saad ko na sinamahan ko ng biro sa dulo kaya naman nakatikim ako ulit ng hampas sa kanya. Loko ka. Huwag mong sabihin buntis ka. Nasaan ang tatay at papaluan ko sa puwet nang makita niya kung sino ang biyenan niya. Saad nito na gusto kong ikatawa. Ma, hindi po ako buntis. Pero, panandalian kong pinutol ang sasabihin ko sabay tumingin sa likod ko kung saan nandoon si Cold na kausap ang mga lalaking nakabantay kila mama. Naramdaman nito ang pagtingin ko sa kanya kaya naman tumingin din ito sa gawin namin. Ayon po ang boyfriend ko, turo ko kay Cold na tipid na ngumiti kay mama. Muli naman akong nakaramdam ng hampas kay mama kaya binalingan ko siya ng tingin. Hoy, huwag kang ilusyonada, hindi kita pinalaki na ganun. Ang gwapo masyado nitan, saad ni mama sa akin na ikinatawa ko. Ma, head over heels sa akin iyan, saad ko sabay kindat sa kanya. Muli naman akong nakatikim ng hampas kay mama na muli kong ikinadaing. Mukhang mayaman iyan kaya hindi papatol iyan, agad na naputol ang sasabihin ni mama nang marinig niya ang boses ni Cold sa likod at tinawag ako. Babe, agad akong tumingin kay mama na nanlalit ang mata habang siya naman gulat sa pagtawag sa akin ni Cold. Sabi sa iyo maganda kasi ako mana sayo, biro ko bago binalingan si Cold ng tingin. Pakilala kita kay mama, usual ko dito na marahan naman niyang tinanguan. Marahan itong lumapit sa amin habang si mama ay hindi pa ding makapaniwala ang mukha. Parang walang bilib sa anak niya. Ma, si Salungguhit, hi, ma'am. I'm Brian Vicente, the owner of this place. I hope your family enjoying staying here, putol nito sa akin na siyang ikinagulat ko. He told his real name. He introduced himself by saying his name. Kusa akong napatingin kay mama na bakas din sa mukha ang gulat at pagkamangha sa nakikita niya, kahit naman ako noong una na nalaman ko na si Cold at Brian ay isa pala.
Lalo na ata kung malalaman pa ni Mama ang yaman na meron itong si Cuddle ng Malolman ko nga leon ay halos nalula ako. Biruin mo, may yaman na siya bilang Cole, may yaman pa siya bilang Bryant such a rich man. Sigurado ba talagang kasintahan mo ang lalaki na iyon? Natawa na lang ako kay Mama Ga muling itinanong sa akin ang tungkol sa amin ni Cole, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking nagmamay-ari ng tinitirhan nilang lupa ay boyfriend ko. Oo nga po, Ma. Kanina ko pa po iyan sinasagot, natatawang usual ko dito sabay sulyap kay Cole na nasa malayo ng muli habang may kausap na tatlong lalaki bago ko ibinalik ang tingin kay Mama. Pero, Ma, may ba po ako, kumusta po kayo dito? Tanong ko. Bigla namang nag-iba ang itsura ni Mama nang marinig niya ang tanong ko. Para bang hindi niya alam kung ano ang isasagot sa akin. Sa totoo lang ay hindi madali, lalo pa at nag-aaral ang mga kapatid mo pero anong magagawa natin? Kung tutuloy pa rin kami sa dati nating bahay, hindi naman ligtas doon. Pilit kong ang pinaintindi sa mga kapatid mo ang tungkol sa kapahamakan na sinsabi sa amin, tugon nito. Bigla kong naalala na sinabi ko na kapag nagkita na kami ulit nila Mama ay sasabihin ko na ang trabaho kong talaga. Ma, sorry, dahil sa akin nasa panganib ang buhay ninyo, usual ko dito. Ma, hindi talaga ako secretary ni Don Marcelino, isa po akong assassin at napatay ng tao, pag-amin ko at mabilis na yumuko sa kanya. Alam kong kamumuhian ako ng pamilya ko dahil sa trabahong meron ako pero kailangan kong sabihin sa kanila ang totoong trabaho ko. Agad naman akong nawatingin sa kamay kong biglang hinawakan ni Mama bago kay Mama na nakangiti sa akin. Matagal ko nang alam ang trabaho, Audi. Sinabi sa akin ni Don Marcelino ang lahat noon pa, saad nito na siyang ikinagulat ko. Naalala ko na nagpunta siya sa bahay para sabihin iyan, galit na galit ako hindi sa iyo kung hindi sa sarili ko at sa papa mo dahil kung hindi ka namin ipinang akong ibigay kay Don Marcelino ay hindi sana magiging ganito ang buhay mo, paliwanag niya na may himig ng pagsisisi at pagkalungkot. Habang ako naman ay hindi pa naka-recover sa gulat ko na alam na niya. Bukod doon, base sa sinabi niya, matagal na niyang alam dahil si Lolo pa ang nasabi sa kanya kaya ibig sabihin nagalalakad pa noon si Lolo. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Gulat kong tanong sa kanya. Tumanggaw naman ito sa akin at mahigpit na hinawakan mal ang kamay ko. Ayokong mapahiya ka sa akin dahil alam kong nahihiya ka dahil hindi maganda ang trabahong ikinabubuhay mo, usual niya. Hindi ko namang naiwasan na hindi molyak sa sinabol nito, totoong nahihiya ako dahil kahit balik-balik teren natin ang mundo, mall ang ginagawa kong trabaho noon. Hindi tama pero anong magagawa ko, simula nang mamulat ako sa mga nakagawian na gawain ni Lolo Lino, iyon na ang trabahong ginagawa ko. Patawad, Ma, naiiyak na saad ko dito na inilingan lamang nito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, mukhang ikaw lang talaga ang sumunod sa yapak ng lolo mo, na kahit anong pigil ng Papa Mi na wag sumunod ay wala siyang nagawa dahil sa unang anak niya ito na ipasa, usual ni Mama. Doon ko naman biglang naalala na meron nga pala akong dapat itanong sa kanya. Pero base sa sinabi ni Mama, meron siyang alam sa lahat ng mga nangyayari. Ma, ano pa pong alam ninyo sa katauhan namin ni Papa? Tanong ko sa kanya na ikinapikit nito. Ikaw, ano na ang mga alam mo tungkol sa mga nakaraan? Balik nitong tanong sa akin. Bahagya naman akong napaisip kung ano na nga ba ang mga alam ko tungkol sa nakaraan. Kakaunti pa lang at hindi ko pa lubusang maisip bakit sinabi ni Papa may utang siya kay Lolo kung pwede naman niyang sabihin na kukunin niya ang apo niya. Hindi pa po lahat, usual ko dito. Ang tanging alam ko pa lang po ay apo ako ni Lolo Lino dahil anak niya si Papa kay Lola, habol ko na ikinatanggol niya. Alam mano na din pala ang tungkol dyan, ang totoo niyan ay ayaw talagang ipaalam ng Papa mo ang totoong pagkatao ninyo sa ibang tao dahil alam niya ang kapahamakan na nakabuntot sa buhay natin kapag nalaman ng mga kalaban ng lolo ninyo ang totoong papel natin sa buhay niya, Pompisa and Mama na ikinatango ko dahil naiintindihan ko si Papa sa rason niya. Kahit naman ata sino ay iisipin muna ang kaligtasan ng pamilya bago ang karangyan. Pero nang magipit tayo dahil sa pagkakasakit ni nanay, wala nang nagawa ang Papa mo kung hindi ang lumapit kay Don Marcelino, nagpakilala na ito bilang anak ni nanay na agad namang napatunayan. Agad ding tumulong si Don Marcelino kay nanay at doon na nakausap ng papap mo si Don Marcelino at sinabing gusto niya tayong kunin ngunit katulad ng lola mo ay hindi pumayag ang tatay mo dahil alam niya nga ang panganib.
Pero nang makaramdam ang papa mo ng karamdaman sa katawan, doon na siya humingi muli ng tulong sa kanyang ama. At doon, nalaman ko na humingi muli ng tulong ang papa mo sa kanya, hindi muling humingi ng kapalit ang ama niya ngunit humiling ang Don na kunin ang isa sa mga anak ng papa mo. At ako ang ibinigay ninyo dahil ako ang panganay, pagtatapos ko sa gustong sabihin ni mama na siyang tinanguan naman ito. So, hindi po talaga bayad utang ang nangyari. Tanong ko sa kanya na mabilis niya muling tinanguan. Ayon lang ang gustong palabasin ni Don Marcelino pati na ng papa mo para hindi malaman na ang magiging tagapagmana ng yaman ni Don Marcelino ay nasa mansyon, tugon muli nito na siyang ikinatango ko. Now, I know why my parents did that. Pinagmukha nila akong bayad utang, mukhang noon pa man ay alam na ng mga ito na may magaganap na pagtataksil o kaya nama ay ambush. Kaya rin pala kahit pambayad utang ako noon, hindi ako agad dinala sa training base na hindi nag-aaral. Ginusto muna akong magkapagtapos ng pag-aaral bago ako nito isinabak sa mga kalakaran. Ngayon, alam ko na kung bakit gano'n na lang ang inggit sa akin nila Christine dahil itinuring talaga akong apo ni Lolo kahit pa hindi ko alam ang totoo. Kaya kung makikita mo na iba ang trato sa iyo ng iyong lolo ay dahil iningatan ka rin niya. Hindi ko lang akalain na doon lang magtatapos ang buhay ni Don Marcelino, ang mga inakala niyang kakampi niya ay siyang tremaidor sa kanya. Sigurado akong masakit iyon sa kanya ngunit mas sigurado ako na inaasahan na niya na mangyayari iyon. Agad akong napatingin kay mama nang marinig ko ang sinabi niyang iyon dahil pareho kami nang nasa isip. Siguro nga po, tugon ko at muling tumingin kay Cold na ngayon ay may kausap na sa telepono. Panandalian kaming nanahimik ni mama ng ilang minuto bago siya nagsalita muli. Magtatagal ba kayo dito ngayon o kailangan nyo ring umalis agad? Tanong nito. Bahagya din naman akong napaisip kung ano nga ba ang plano ni Cold ngayon. Hindi naman kasi niya talaga sinabi sa akin kaya wala akong ideya. Hindi ko ho alam, ma. Wala naman kasi iyang sinabi sa akin na dito kami pupunta, pero pwede ko naman hong tanungin, saad ko sabay bilang sa kanya. Tumayo ito sa kinauupuan niya at ngumiti sa akin. Hala at itanong mo na. Kung magtatagal kayo, magluluto ako ng paborito mong pagkain, usual nito na siyang ikinangti ko. Mabilis akong tumanggo sa kanya at mabilis din na inihakbang ang mga paa ko papunta kay Cold na kabababa lang ng cellphone. Agad na tumuon ang mga mata nito sa akin at simpleng ngumiti. Agad akong sinalubong ng mga kamay nitong malalaki at agad na ipinulupot ang kamay sa bewang ko. May kailangan ka? Tanong niya. Wala naman, magtatanong lang sana kung hanggang kailan tayo dito. Tanong ko sabay kagat sa ibabang labi ko. Bahagya naman itong napaisip bago bumalik ang tingin sa akin at tipid na ngumiti. Do you want more time with them? Tanong nito na hindi ako nag-alangan na sumagot ng pagtango. Kaya nakita ko ang bahagyang pagtawa niya. Okay, we can stay here until tomorrow but we need to go back to the city, usual niya. Okay na ako doon, malawak kong sagot. Hindi ko na napigil ang yamakap sa kanya na siyang tinugon din na laya ng mahigpit na yakap. Nakita ko naman ang pagkagulat at mabilis na pag-iwas ng tingin ng mga tauhan niya sa paligid kaya natawa ako. Siguro ay bago sa kanila ang ganitong side Cold, mukha kasing stricto itong lalaki na ito kaya mukhang ganun nga ang nangyari. Mabilis naman akong bumitaw nang maalala ko ang sinable ni mama na paglulutuan niya kami. Oo nga pala, magluluto raw si mama ng paborito ko kaya doon na tayo kumain sa bahay, nakangusong saad ko. Bahagya naman akong nagulat nang mabilis ako nitong ninakawan ng halik sa labi ko. Hindi ko naiwasan na panlakihan siya ng mata at mahina siyang hampasin. Natawa lang naman ito at hindi na nagbigay ng ibang comment about sa halik na ginawa niya. Okay, doon na tayo magdin pero doon tayo matulog sa bahay ko. I don't want to disturb them, saad niya na ikinataas ng kilay ko. Bakit naman sila may istorbo kung matutulog lang naman tayo? Tanong ko. And you really think na tulog lang gagawin natin? Of course hindi. I want us to be in my bed, making love until sunrise, Brian. Putol ko sa kanya dahil sa kahalayan na lumalabas sa bibig niya. Napahalay mo, bulong ko sabay kurot sa kanya. Natawa lang naman ito bago bigag sumiksik sa leeg ko. Why? Nandito na rin naman tayo sa bahay natin, why not? Mag-practice na tayo kung paano gagawin ang mga anak natin, bulong nito doon sabay halik sa leeg ko. Why? Nandito na rin naman tayo sa bahay natin, why not?
Mag-practice na tayo kung paano gagawin ang mga anak natin, bulong nito doon sabay halik sa leeg ko. Bago pa ako makapasalita, agad na kaming napahiwalay nang marinig ko ang boses ni Mama. Ehem, moalang-galang sa inyong dalawa, ano? Pero magtatagal ba kayo dito? Tanong ni Mama sabay tingin sa akin. Sabi ko itanong mo para makapagluto ako. Mukhang iba ang tinanong mo, makahulugang saad nito sa akin na ikinalaki ng mata ko. Sorry, tita, but we will stay until tomorrow. Need din po namin lumuwas agad para din po sa kaligtasan ninyo. Saad nito na siyang mabilis na tinanguan ni Mama. Sige, dito na kayo maghapunan bago ninyo gawing hapunan ang isa't isa. Biro ni Mama sabay talikod. Nakarinig lang ako ng tawa mula kay Cold kaya binalingan ko siya na ang loko ay kumandat sa akin. Salamat po sa masarap na hapunan, saad ni Cold kay Mama matapos naming magpahinga. Totoo namang masarap ang pagkain niluto ni Mama Hindi lang ang paborito ko ang niluto niya, may iba ding putahe. Gusto ko ngang tawanan si Cold dahil hindi ko akalain na makakarami siya ng kain. Kapag kasi sa bahay nila Ani ay tama lang ang kain niya pero ngayon kung hindi ko pa siya pinigilan ay baka mataob ang kaldero nila Mama o baka biglang magsaing pa si Mama. Hindi ko nga alam kung ginagawa niya ba iyon dahil kuto ni Mama o talagang nasarapan siya. Matanong nga siya mamaya. Wala iyon, ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil natira mo kami dito pati na sa pag-aalaga mo sa panganay ko, usual ni Mama na tipid na ikinangiti ni Cole. Wala pong anuman. Kaligtasan po ninyo ang prioridad ko. Pangako ko po iyon, hindi lang po kay Lolo Lino pati na po kay Audi, tugon nito na hindi ko naman naiwasang mapangiti. Masaya ako na priority niya din ang safety nila Mama at ng mga kapatid ko. Agad na din naman kaming nagpaalam sa kanila para makapagpahinga. Bukas din kasi ng umaga ay aalis na din kami dahil hindi kami pwedeng magtagal dito kaya babalik kami ng syudad. Malawak ng ngiti at pagkaway ang ibinigay ko kila nanay bago umalis ang kotseng sinasakyan namin ni Cole. Are you happy? Tanong ni Cole sa akin nang makalayo na kami ng bahay. Yes, namiss ko sila Mama, saad ko sabay tingin sa kanya. Bukod doon, marami din akong nalaman about sa nakaraan at kung bakit sinabi na pambayad utang ako. Naiintindihan ko na ngayon, habol ko habang nakangiti. Bahagya itong sumulyap sa akin bago tipid na ngumiti. I'm glad to hear that. I'm sorry kung kakaunti lang ang time mo para makasama sila. Pero hindi talaga tayo pwedeng magtagal, paliwanag muli nito sa akin na tinanguan ko naman. Kailang, naiintindihan ko. Hindi na nga lang ako makapag-ante na singilin si Gio sa ginawa niyang gulo. Parang nangangati tuloy ang kamay kong bumaril, saad ko sabay taas ng kamay ko at ginalaw-galaw yun. Nakarinig lang ako ng pagtawa kay Cold at hindi na nagsalita pa. Patuloy nitong manonyebra ang sasakyan niya papunta sa bahay na malaki kung saan hinala ko ay bahay niya. Hindi pa man kami humibinto ay may mga lalaki na agad na nakaabang sa amin. Kung tutuusin ay mas marami sila kesa sa mga tauhan sa mansyon ni Lolo. Boss Bry, bati ng isa sa mga lalaking nakaitim ng makababa kami ni Cole. So, Brian talaga sly dito at sa amin lang sly Cole, pero in fairness ang ekspresyon ng mukha niya ay Cole din. Park the car properly and bring the black one, utos nito doon sabay bigay ng susi sa lalaki. Mabilis itong sumunod sa kanya habang si Cole naman ay agad na hinawakan ang kamay ko at hinayla ako papasok ng bahay. Nang makapasok kami ng bahay, hindi naman na ako nagulat na malaki at malawak ang bahay niya siguro dahil nasanay na lang aka sa bahay ni Ani na malaki talaga ang bahay mas malaki pa nga dito kung tutuusin. Agad naman akong napatingin kay Cole nang mapansin kong dir-diretso lang kami sa paglalakad at hindi man lang lumiko. Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo pupunta sa kwarto? Anong ko na mabilis nitong ikinahinto bago tumingin sa akin. I thought you wanted to do some firing. Or do you change your mind at ibang firing na ang gusto mong gawin natin? I'm ready for anything on that, usual nito. Bahagya naman akong nagulat bago nag-sink in sa akin ang mga sinabi niya. Imbes na magalit at hindi ko naiwasang matawa sa kanya. Alam ko namang ready sa kahit na ano doon sa dalawa, pareho kang magaling dun, saad ko. Pero doon ako sa firing na ginagamit ang kamay, usual ko dahil baka bigla akong buhatin ito at ipunta sa kwarto. Tumanggaw na rin ito sa akin bago muling naglakad.
Akala ko ay iyon na ang katapusan ng pag-uusap namin about sa firing pero hindi pa pala dahil bigla itong nagsalita. Pwede ko namang gamitin ang kamay ko sa firing sa kama, Brian, sanggal ko dito na ikinabitaw pa ng kamay ko sa kanya. Natatawa naman itong hanarap sa akin at sa unang pagkakataon nakita kong tawang-tawa ito sa ginawa niya. Tumatawa naman siya pero ngayon ko lang iyan nakitang halos mamula sa kalokohan niya. Para kang tanga. Angle ko sa kanya na patuloy pa rin sa pagtawa. What? I'm telling the truth. I can use my hands and fingers. Usual niya at itinaas mga kamay niya at ipinakita sa akin ang mga daliri niyang mahaba na parang kandila. Look, it's long and thick, habol niya sabay kindat sa akin. Napaawang na lang ang mga labi ko sa tinura nito at pakiramdam ko ay namula ang mukha ko pero kasabay noon ang kuryente at init na damaloy sa katawan ko kaya naman mabilis akong umiwas sa kanya na uli nitong ikinatawa. Diyos ko, hindi ko akalain na mas may ilalabas pa ang kakulaitan nito. Mabilis na bumalik ang tingin ko sa kanya nang maramdaman ko ang kamay nitong muling humawak sa akin. I'm just kidding. Tara na, magpapawis muna tayo sa baba. I know you miss doing what you are doing in Lolo Lino's mansion, it just knew that Benji is not with us, usual nito na biglang nagpaalala sa akin sa kaibigan kong itinuturing kong kapatid. Ang kaninang masayang atmosphere naming dalawa ay parang nagkaroon ng kalungkutan. Panandalian kaming natahimik na parabang nagkaisa ang isip namin. Kung tutuusin simula nang mag-umpisa akong mag-aral ng iba't ibang baril si Benji na talaga ang kasakasama ko. Simula nang hinayaan na akong mag-aral ni Lolo sa firing tuwing magpa-practice ako, si Benji ang nag-aayos ng mga baril ko. Halos lahat ng baril na bagong dumarating sa amin ako agad ang unang gagamit. May mga baril siyang nakalaan na para lang sa akin at hindi niya ipinapagamit sa iba dahil para lang raw iyon sa akin. Siya ang nagkukondisyon nun. Nito ko na lang nalaman na ganun rin pala siya kay Cole, meron ring sariling collection si Benji na para kay Cole. That night I told him na doon kayo lumabas sa passage kung saan kanya inilabas, agad akong napatingin kay Cole nang magsalita ito. Simula noong dumating kami kila Annie ay wala siyang sinabi about kay Benji at puro lang iyon kay Lolo kaya naman hindi ko inalis ang tenga ko sa pakikinig sa kanya ngayon. I told him na aalis tayo at itatakas ko kayong dalawa kay Gio dahil alam ko ang galit ni Gio kay Benji. Alam ko ang pagpipigil ni Gio na hindi patayin si Benji kaya noong nagkabukuhan na, agad ko siyang sinabihan ng gagawin natin. I didn't expect na magpapaiwan siya para harapin si Gio, pahayag niya sabay tingin sa akin. Isang no it's my fault why Benji is not with us right now. I know he will be so happy to see us together, he is your fan. Tuwing magkakausap kaming dalawa noon, ikaw ang bida sa mga kwento niya. He always told me that you are one of the coolest person he know, bilib na bilib sa iyo ng batang iyon. I know how he look up on you, hindi ko naman napigilan ang mga luha ko na tumulo dahil sa kwento niya. I know Benji is so naughty, clumsy, goes with the flow, and a goofy person but he is the best person that I know. Bago ako magkaroon ng code na overprotective, meron na akong Benji na lagi akong pinuprotektahan sa iba. I have had him ever since, bago ka dumating siya lang ang close ko sa lahat ng mga nandoon sa mansyon, kung pwede lang sana na ibalik ang oras, dalawa kaming tatakas doon dalawa kaming papasok sa passage. Sana pinilit ko siya Sana hindi ko na hinayaan na harapin niya ang inang lalaking iyon. Galit at umilyak na saad ko. Mabilis akong hinayla ni Cole palapit sa kanya at agad akong binigyan ng mahigpit na yakap. Habang hinihimas ang likod ko. Patuloy akong umiyak sa dibdib niya, hindi ako nito pinatahan at hinayaan lang ako nitong umiyak doon. Ipinapangako ko, igaganti ko sila Benji at Lolo kay Gio, magtutuos din kami ng gago na leon. At sisiguraduhin kong sa aming dalawa kami nila Cold ang mananalo.